Yun na guys, bali ngayon papakita ko sa inyo kung magkano yung natipid natin sa bill natin sa kuryente. Bali naka-isang buwan na kasi simula nung ating binuhay yung ating off-grid solar setup. Tapos dumating na yung ating bill. Yung bill natin ng kuryente, yung Meralco nagre-reading siya sa amin tuwing 17 ng buwan. Tapos yung solar setup natin binuhay natin August 19. Yung Meralco nag-reading siya ng huling konsumo natin noong August 17. Tapos dumating na yung bill natin. Pero pakita ko muna sa inyo kung ano yung setup natin. Ito yung ginawa kong access na ladder natin papunta sa bubong. Bali nag-bend lang ako ng tubo. Tapos ilagyan ko ng angle bar. Ayan, nilubog ko na sa simento. Ayan. Para may daan tayo lagi sa bubong, mabilis tayo makaakyat. Dito na tayo sa bubong natin, no? Maganda ang sikat ng umaga. Pero may parating na bagyo ngayong darating na weekend. Yung bagyong Opong. Ang gagawin natin, dagdagan natin ng suporta tong ating solar panel. Yung solar panel natin ay dalawang 550 watts yan. Binili ko yan sa Ian Solar. Malakas yan mag-harvest. Pakita ko sa inyo yung pinakamataas niyang harvest. Tapos ito ang gagawin natin, alagay lang natin yan dito. Bali ang gagawin natin, dadagdagan lang natin ng suporta, no? Para hindi to liparin ng bagyo. Yan. Ay, didrill natin itong ginawa kong bracket. Tapos ilalak niya yan. Ilalak ng ating bolt yung pinaka panel para hindi siya liparin. Pero matibay naman yan. Dagdag suporta lang tayo. Ayun yung panel natin. Tapos yung puno na nasa tabi namin, ayan, tinabas ko na yan. Yung puno na santol. Ayan. Ito yung ating wire, may flexible conduit. Kaya lang hindi siya buo. Tapos ito, may puno pa kasi dito. Tabasin ko rin yan bago dumating ang bagyo. Ito yung ating solar panel, 550 watts, Ian Solar. PV railing na merong end clamp. Yan, naka mid clamp. Meron akong video nito kung paano natin to kinabit. I-check nyo. Ano, ang ganda ng araw. Tapos punta tayo sa baba. Pakita ko yung ating solar charge controller tsaka yung inverter. Ito yung PV wire natin galing sa bubong yan. Tapos pumasok siya dito sa loob. Ito yung ating solar charge controller na SRNE. Bali, tig-isa kasi siya. 40 ampere to. Tapos yung panel na kaya nito kasi ay 550 watts lang sa 12 volts. Sa 24 volts ay 1100. Ngayon, yung panel natin dalawang 550. Ayan, dalawa. Tig-isa sila. Pag nag-upgrade tayo ng 24 volts, okay lang yan. Magdadagdag na lang tayo ng panel. Tapos ito yung ating inverter. Medyo itong inverter na to may kainitan kaya naglagay ako ng extra na cooling fan. Bali kung hindi pa kayo nakakabili ng inverter, wag na yung ganito ang bilhin nyo. Ang bilhin nyo na yung toroidal o kaya yung hybrid. Pero kung walang pera, okay lang din. Okay naman to, kaya lang medyo mainit. Tapos i-monitor pa natin kung ano yung magiging issue natin dito. Bali ito na yung bill natin. Ang billing period niya ay August 18 hanggang September 17. Ang huli niyang reading ay 17. 11,830 kilowatt yung huling reading. Tapos yung previous niya na reading ay 11,692 kilowatt. Ang actual na consumption natin dito ay 138 kilowatt times 13.6 per kilowatt. Ang kinalabasan ay 1,815.57 pesos ang ating bill. Bali halos saktong isang buwan yon nung binuhay natin yung solar panel kasi August 19 natin yon binuhay. Tapos ang kalimitang bill natin, kasi hindi naman pare-parehas yung bill na nakukuha natin buwan-buwan. Gagawin natin, i-average natin yung ating bill.
So, magsimula tayo sa January. I-average natin. January 2025, ang bill natin ay 3,607 plus nung February 3,214.10 plus nung March 3,718 plus nung April 4,966 plus nung May 3,798 plus nung June 3,680 plus nung July 3,302 plus nung huli ay August 3,142 equals yan. Tapos bilangin natin kung ilang buwan yon para makuha natin yung average na binabayaran natin sa kuryente. January, February, March, April, May, June, July, August. 8 months. I-divide natin yung 8 months to, yung 28. Divide natin yung 28,887 pesos sa 8 months. Bali ang ating average na bill buwan-buwan ay 3,600. Tapos yung ating bill ngayon ay 1,815. I-minus natin yung 1,800. Bali, nasa 1,800 din yung ating natipid na babayaran sa kuryente. Tapos, ilang kilowatt ba yun sa isang araw kung ating kukwentahin? Bali, ang gagawin natin, yung 1,800, i-divide natin dun sa kung magkano ba yung ating bill per kilowatt. Ang nakalagay dun sa ating bill ay 13 pesos. 13.16 yung huli. Bali, 136 kilowatt yung ating natipid sa loob ng isang buwan. I-divide natin sa 30 days. Nasa 4.5 kilowatt yung ating natipid sa araw-araw, no? Pero mas maganda kasi niya, malagyan natin ng watt meter yung ating setup para mas kita natin yung ating natitipid. Sa isang buwan, sa isang araw, o yun, makikita natin doon. Susunod, gawa tayo ng video. Bumili na ako ng watt meter. Ito yung watt meter na binili ko. Ito, itong ganito. Pag kinabit na natin to, makikita natin yung actual natin na matitipid sa loob ng isang araw o kaya sa loob ng isang buwan. Yung 1,800, buwan-buwan na matitipid natin. Tignan natin kung kailan tayo makaka-ROI o Return of Investment. Bali yung ating setup, ang inabot ng ating pagbili dun sa ating solar setup ay 45,000. Tapos, i-divide natin yung 1,800. Bali, sa loob ng 25 months, bawin na natin yung na-invest natin dun sa ating solar setup. Tapos dun sa mga nagre-request dun sa diagram ng ating ginawang off-grid, meron akong ginawang diagram, nandito lang. Tapos, yung sa low voltage disconnect, nandito rin. Ngayon, kung gusto nyo yung gayahin, pwede naman. Pero kung ako sa inyo, kung meron tayong budget, mag-toroidal o kaya hybrid na inverter na yung gamitin natin. Maraming salamat, no? Kung nagustuhan nyo yung video, please like, share, and subscribe.